And for further updates from the House of Representatives, we have our mobile journalist, Arles De Los Santos. Arles, okay, nag-take two na ang Makabayan Bloc sa filing ng impeachment, no, against the President. Pero, okay, at si Sec. Jen Garafil ay fresh from Taiwan. Pero anong kasiguraduhan na ito ay mare-refer? Lord, actually kasama yan doon sa mga agam-agam ng grupong Makabayan at ng grupong bayan mismo na nagsilbing ang complainant nitong ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala raw commitment na ibinigay itong si Sec. Jen Garafil, no? Kaya nga ayon sa Makabayan, babantayan daw talaga nito, no? Walang definite commitment kay Garafil na i-refer agad sa House Office of the Speaker yung kanilang reklamong impeachment nga, no? Dahil daw ang kanilang inaasahan nga ngayon, may sapat na panahon pa rin naman daw para nga upuan ito dahil may 10 session days para nga ito ay maipasa, no, later on sa Committee on Rules and then sa Justice, no. Pero meron pa kasing mga agam-agam din na may iba pang mga impeachment complaint na ihahain dapat and parang pinangunahan nga yung mga seryoso at mga matitibay nga daw na impeachment complaints laban sa Pangulo. Kaya ayon sa kanila, they will still proceed, no? They will hope to uphold itong ang kanilang karapatan na mag-hain ng reklamong impeachment laban sa Pangulo. Okay, so, di ba under House rules, dapat masama sa order of business within 10 session days before sa ma-refer sa Justice Committee. Tama ka dyan, Lord. And ngayong araw magbabalik na yung sesyon ng Kamara matapos nga yung 1.5 buwan na break nito, no? At kailangan nating malaman maya-maya lamang kung ano nga ba yung mga nasa order of business nito at kung kasama na rin ba yung impeachment complaint na nauna na isinampa nga ni Attorney Andre De Jesus at inendorso naman, no, ni Representative Jet Nisay. Let's see kung magsasama na nga ba yun sa order of business kasi technically mas mahigpit na talaga yung rules ngayon patungkol sa impeachment. Once na nabigay na yan sa Committee on Rules, no, hindi na pwede na i-accommodate pa yung ibang mga impeachment complaint dahil yun yung stated na rin sa utos ng Supreme Court. Okay. Itong third impeachment, nagpaparamdam ba dyan yung grupo nila dating Congressman Mike Defensor? Nasa isang interview with Manong Ted Filon kanina, ay sabi na parang ayaw na nilang sumakay kasi mukhang may sarswela raw na pinaplano ang administrasyon. At pag sila daw ay nag-submit o nag-resubmit, parang they will be playing according to script lang para maipakita raw na, o tinanggap namin may ano bang mga kwento-kwento dyan? Tama ka dyan, Lord. Kanina nga merong yung interview na yun kay Manong Ted kasama talaga doon sa mga naging basehan din natin kung magkakaroon pa nga ba ng filing o yung third impeachment complaint laban nga dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ayon sa kanila, parang na-preempt na daw itong mga impeachment complaint na inahain para nga sa gayon, parang maging control o nasa kanila pa rin nga yung bola, no, sa administrasyon at least doon sa pagtatanggal sa Pangulo dahil ito ay malaking usapin na kung paano nga ba yung magiging sistema at syempre yung mga nakasunod sa kapangyarihan, no. And yung technicalities pa din yung isa sa mga concern nito ni Defensor dahil kapag ka ito nga, no, according sa Konstitusyon, sa House Rules at sa Supreme Court rulings, kapag yung impeachment complaint ay na-refer na doon sa Committee on Justice, considered na to, no, as initiated or complete na talaga. So hindi na pwede magkaroon pa ng any other impeachment complaints. Though kung aabot naman sila doon and magkakaroon tayo in total ng 3 impeachment complaints separately, pagsasama-samahin lamang ngayon and then isang uupuan at isusubite doon nga sa Committee on Rules. But still, kailangan pa nating abangan kung paano nga ba yung magiging takbo na order of business itong pagre-resume ng Kamara ngayong araw. Mga makukulay ng mga karakter itong nag-file ng third complaint, Arles. Pero, yung interview ni dating Congressman at Secretary Defensor, he speaks for the whole group o sentimiento niya lang ba yun? Sentimiento niya lang yun, Lord, at least. Kasi iba-iba actually, meron din nakita natin nung nakaraan na nag-cover tayo dito, nandun din si Attorney Ferdinand Topacio, si Naparas, and then nagpakita ng moral support, ayan si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson, and then yung kanyang anak at iba pang mga personalidad na nandun din, no? And meron pa nga silang pitch na laso dahil ibig sabihin daw noon impeach and they support the impeachment complaint. But at least on behalf of their group, talagang wala pa tayong nakukuha na recent or latest plans for them kung magpapasa na pa nga ba o hindi na talaga at all.
Totoo ba, Arles, na may kasama rin daw isang senador? Senador, noong nagpunta dito, Lord, we cannot recall. Meron lang tayong mga nakitang mambabatas on the sideline, but at least dito yon sa camera, no? Hindi na sila humarap doon, pero kasi inikot natin, medyo nagkulit-kulit tayo para makita natin. But if you can remember, hindi nila sinabi kung sino nga yung mga supposedly na mag-e-endorso nito sa House of Representatives na mga bahagi nitong Kongreso. Arles, ano naman yung statement ni House Majority Leader Sandro Marcos doon sa impeachment complaint laban sa kanyang ama? Isa din sa mga naging usap-usapan, Denise, ito nga si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na kasama din sa mga namumuno sa House Committee on Rules, no? Sinabi niya na kanina inanunsyo nga yung kanyang recusal, no? O yung hindi pagsama sa anumang deliberasyon o mga pagdinig at mga pagpupulong patungkol nga sa impeachment complaint na ihahaing laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang ama, of course. No? Nauna naman lang siniguro ng Kamara na talagang magiging patas at susundin yung naaayon sa konstitusyon sa plano nito, no? At hindi nga makakaapekto yung relasyon ng House Majority Leader at syempre sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero paglilinaw naman ni Marcos, ito daw ay mahalaga raw, no? Para isaalang-alang yung demokrasya kaysa daw doon sa mga personalidad na nasasangkot o involved nga dito sa impeachment complaint, which is his father. Ito daw din ay para maprotektahan ang integridad ng Kamara kasama yung kredibilidad ng proseso nito nang sa gayon ay manatili daw ang tiwala ng publiko sa ating mga constitutional processes. Oo, kasi in theory, the rules do not require him Yes. to recuse himself, ano? Pero siguro inisip para wala nang masabi. Pero okay, ano pa ba ang mga balita coming out of the House at ano yung mga priority na mga bills o mga measures na pag-uusapan ngayon? Lord, at least ngayon ay nagpapatuloy na yung ilang mga committee hearing dito sa Kamara at ngayon 1:30 p.m. Nagsisimula na nga, nakatakdang magsimula na nga yung pagpupulong ng EDCOM 2 patungkol doon sa mga kinakaharap ng mga issue ng edukasyon sa ating bansa at kung ano nga ba yung mga plano nito. Gayon din yung technical working group meeting ng iba pang mga komite dito sa Kamara at magpapatuloy yan hanggang Wednesday and then 4 p.m. or 3 p.m. maya-maya lamang magsisimula na ang sesyon dito sa Kamara. Tinaasahan natin at aabangan din rather kung ilan nga ba yung mga representante na haharap dito at lalo pa na isang buwan at kalahati yung kanilang naging break. Parang overwork sila masyado, partner? Tingin mo? Talagang, marami sila kailangan pag-usapan. Pero yung usapin sa mga investigasyon tungkol doon sa flood control, wala na talaga, Arles, no? At least wala pa tayo na ririnig, Lord, patungkol nga dyan. Actually, tinanong din natin yung ICI, pati, kasi kadugtong na rin halos naman yan na ating mga napag-uusapan. Ayon sa kanila, patuloy daw yung kanilang report for the ICI, kayong kanilang mga naasahan nga ng mga case referral or mga recommendation na ipapasa sa Office of the Ombudsman. And yung doon sa usap-usapan na kanila pagsasarado, wala pa naman daw na ibababa doon sa kanila, sang-ayon na rin sa utos ng Pangulo. And then dito naman sa House of Representatives, nagparamdam naman yung ilang mga mambabatas nga na baka daw muling magbalik yung Infracom kung sakali nga na magtapos na ang operasyon ng ICI na ngayon nananatili pa ding palaisipan at inaabangan ko ano nga ba talaga ang kasagutan dyan. At marami maiingay ng Quadcom ng mga hearings yun, na hindi mo na naririnig ngayon. Bakit kaya? Anyway, parang yung Kongreso sa investigasyon, mag-move on na lang tayo. Maraming salamat sa ating mobile journal sa Kongreso, si Arles de los Santos. Thank you, Arles.